Isang mapagpalang gabi po mga kapatid at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Welcome po sa ating Midweek Fellowship. Salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon upang makapagpuri at magpasalamat ng sama-sama sa pamamagitan ng live streaming ng ating fellowship. I-like at i-share natin ang live streaming ng fellowship na ito sa ating mga kaibigan, mga kakilala, upang sila naman po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. Bago po tayong magpatuloy, inaanyayahan ang lahat na sabayan po natin ang anointing band sa kanilang pagpupuri at pasasalamat sa pamamagitan ng awiting espiritual. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Oh, thank you, Jesus! Patuloy ka na magpapasalamat sa kabutihan mo, Panginoon. Tapat ka sa aming lahat, tapat ka sa iyong pangako, Panginoong Jesus. Hallelujah! Thank you, Lord! Nagpapasalamat ang puso kong ito, O Diyos, sa kabutihan at sa katapatan mo.
nasasalamatan ka namin, Panginoon. Lumalapit kami sa banal mong trono, Panginoon. Sinasamba ka namin Diyos. Hallelujah, 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 Lord. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa oras na ito, Lord God, na muli kami nagkatipon-tipon sa isang dahilan, Panginoon, upang papurihan ka at pasalamatan ka, Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat sa kagalakang ito, Panginoon, na nararamdaman namin sa puso namin, Lord God. Lord, alam po namin, Panginoon, hindi ito maaaring ikumpara, Panginoon, sa kagalakang pwedeng ibigay ng mundong ito, Panginoong Jesus. Kaya, Lord, thank you, Father God. Thank you, Lord, Panginoon, dahil alam namin na kasama ka namin sa oras na ito, Panginoon. Ini-enjoy namin ang presensya mo, Lord God. Kaya walang anuman ang pwedeng, Panginoon, humadlang, Lord, sa umagang ito, Lord, sa pagpupuri namin, Panginoong Jesus. Nawa, Lord, alam mo yung laman, nasasaliksik mo yung puso namin, yung isip namin, Panginoon, yung pakiramdam namin, yung buong pagkatao namin, Lord. Kaya sa oras na ito, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sumamba sa iyo, Lord God. Gawin mo kaming karapat-dapat na humarap sa trono mo, Panginoon, boldly, Lord Jesus. Hallelujah. Dahil alam namin, Lord, hindi kami karapat-dapat, Panginoon, na sumamba sa iyo, Lord. Pero because of your love and your goodness, Panginoon, nandirito kaming lahat, Lord God, nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Jesus, dinggin mo yung pagpupuri naming lahat, Panginoon. Lord, nawa, makapagbigay ng glory ito sa iyo, Panginoon. Yung bawat sasampitin naming lyrics ng kanta, Panginoon, maging totoo ito sa amin, Lord God. Maging totoo ito sa amin, Lord, na inaalay namin, Panginoon, dinideclare namin na wala kang katulad at hindi ka nagbabago, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord, alam namin na espesyal ang oras na ito dahil kasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. Kaya ano man yung mga dinadala namin, ano man yung kapaguran namin physically, mentally, emotionally, Panginoon, Lord, ikinukubli po namin ito, tinataas namin ito sa inyo, Panginoon. And Lord, help us to enjoy your presence sa umagang ito, Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 Lord. Kaya, Panginoon, dinggin mo ang pagpupuri naming lahat, Panginoong Jesus. Dinggin mo, Lord God, yung mga pasasalamat namin, Lord, na inaalay namin at sinasambit ng aming mga labi, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Patuloy kaming aawit, patuloy kaming sasamba sa iyo, Panginoon. Wala kang katulad, hindi ka nagbabago, Panginoon, at never kang nagkukulang, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, i-focus natin ang ating isipan, ang ating puso sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hayaan nating umawit ang ating espiritu. Hayaan nating umawit ang ating mga puso sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Nandito ang Panginoon. Nakikita niya kung anong struggles mo. Nakikita ng Panginoon kung anong kapaguran meron ka. Pero sa oras na ito, ibigay natin at i-offer natin ang oras na ito para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya Panginoon, maingat na namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba para sa iyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Noon, ngayon, at magpakailanman, di ka nagbabago, O Panginoon. Ikaw lamang ang papuri.
Praise the Lord! Mahalaga po sa ating mga Kristiyano na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Naiintindihan man natin o hindi, dahil alam natin na sa pagsunod natin sa Panginoon ng may pananampalataya ay ito ay kanyang kinalulugdan. Ating alamin kung ano ang kalooban ng Diyos tungkol dito at kung papaano natin ito masasabuhay. Halina po at sama-sama tayong makinig at mag-aral ng salita ng Diyos na ibabahagi ng ating kapatid na si Brother Alfred Carpio sa series na Parables about Faith and Prayer sa topic na The Friend at Midnight. Minsan po, purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Pagpalang gabi po. Sa araw po na ito, sa pagkapatuloy po ng ating serye, Parables about Faith and Prayer, ang magiging paksa po natin, The Friend at Midnight, Bold Faith Leads to Answers from God. Samahan niyo po muna ako sa pananalangin. Pagpalang Ama, nagpupurit nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin na kami po ay makapakinig ng inyong mga salita. Buksan niyo po yung aming puso't isipan sa mensahe na gusto niyo pong ipaabot sa araw po na ito. Gamitin niyo lamang pong instrumento ang magpapahayag, Panginoon. Kayo po ang mangusap sa patnubay ng inyong banal na espiritu. At sa lahat po ng ito, kayo po ay mabigyan po namin ng karangalan, kapurihan. Dalangin po namin in Jesus' mighty name. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. At sa mga nakaraang midweek fellowship nga po natin, so sinimulan na po natin ang pag-aaral tungkol po sa kahalagahan ng pananalangin. At ito rin po yung focus ng talinghaga po na pag-aaralan po natin sa araw po na ito. So ito po ay mababasa po natin sa Lucas 11:5-8. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay nating isang hating gabi, isa sa inyo ay nagpunta sa isa ninyong kaibigan at nakiusap. Kaibigan, pahiram muna ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kaibigan mong nasa loob ng bahay. Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit ano. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Yan. So dito nga po sa talinghaga na ibinahagi o itinuro po ng Panginoon sa kanyang mga alagad, tumutukay po doon sa kahalagahan ng pananalangin. Higit po doon sa ano yung maaring ipanalangin, kundi kung paano po tayo nananalangin o yung attitude in prayer. Yan. At sa talinghaga nga po na ito, so meron pong isang lalaki na pumunta sa tahanan ng kanyang kaibigan. Yan. At meron pong hinihiling sa kanya. Yan. Dahil po may dumating na bisita. Yan. So nandun po na gusto po niya na ma, um, hainan ng makakain, ngunit wala na po sila sa kanilang tahanan, ay pumunta siya sa kanyang kaibigan para siya ay pahiramin ng 3 tinapay. Yan. Ngunit kung titingnan nga po natin yung ang problema po, ito po ay hating gabi na. Yan. Kaya po ang unang tugon sa kanya ay wag na siyang gambalain. Yan. At sabi rin po ng kanyang kaibigan na nakasarado na yung pinto, nakahiga na sila, pati yung kanyang mga anak. Yan. Subalit, nandun po yung pakiusap, yung pagpumilit ng lalaki. So para po siya ay mapagbigyan ng kanyang kaibigan. Yan. At sabi po ng Panginoon,
hindi man ibigay ng kaibigan dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, yung hinihingi ng lalaki, ay kalaunan ay ibibigay din dahil sa kanyang pagpupumilit. Yan. So ano po yung mga premise ng talinghaga po na ito? Yan. So kung babalikan po natin yung unang bahagi ng Lucas 11, so dito po yung pagkakataon na lumapit po yung mga alagad kay Jesus Christ at hiniling sa kanya na sila ay tulungan o turuan manalangin. Yan. At sabi nga po ng Panginoon, ganito kayo mananalangin. Yan. At nandun po yung mas kilala po na Lord's Prayer o yung Ama Namin. Yan. At ito po ay hindi po panalangin na babanggitin lang po natin o kakabisaduhin po natin. So ang pinahayag po doon ng Panginoon ay yung paano manalangin. Yan. So hindi po necessarily kung ano po mismo yung mga sinabi doon sa Ama Namin or Lord's Prayer, kundi paano manalangin. At pagpapatuloy po na yun ay yung binanggit nga po ng Panginoon, ito pong talinghaga na ito. Yan. At ang gusto nga po na ipaunawa ay hindi lang po yung kung ano yung ipapanalangin, kundi ano po ba yung kalooban po natin, paano po ba tayo nananalangin. Yan. At pinakita po doon sa talinghaga, yan, yung boldness, saka po yung persistence nung lalaki sa kanya pong paglapit doon sa kanyang kaibigan para po ibigay sa kanya yung kanyang hinihiling. At yung sitwasyon nga po kahit ito ay hating gabi na. So, ito po ay maaring tumutukoy po sa kalagayan po natin na nandun po yung pangailangan ng bawat isa. At nandun po yung ating paghiling o paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Yan. At anuman po yung oras o sitwasyon na meron po tayo po ay makalalapit sa Ama sa pananalangin in Jesus' name. So kaya po may ilan pa pong premise at patungkol po dito sa talinghaga po na ito. So una, yung kahalagahan po nung pananampalataya. Sabi po sa Hebreo 11:6, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Yan. Kaya po yung nire-represent po ng lalaki ay may pananampalataya. Yan. Kaya nga may boldness po siya na lumapit. Ano po yung pananampalataya niya o inaasahan po niya na ibibigay ng kanyang kaibigan yung kanyang hinihingi. At yung nga po yung tatlong tinapay. At na maari pong napakinggan na rin po natin yung sinasabi sa Juan 9:31, alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Yeah. So hindi po pala basta nananalangin o lahat ng nananalangin ay pinakikinggan ng Diyos. So ano po sabi dito sa Juan 9:31? Ang pinakikinggan niya ay ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. So ano po ba yung kalooban ng Diyos? Sabi sa 1:6:28-29, kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Amen? So yung pinakikinggan po ng Diyos, yung tunay na sumasamba at sumusunod sa kanyang kalooban. At ano po yung kalooban ng Ama? Manalig sa sinugo ng Ama. Manalig kay Jesus Christ.
At dahil nga po nandyan po yung pananalig, yan. So nandun po yung boldness, saka yung persistence nung lalaki na lumapit. At ganoon din po sa atin na mga mananampalataya na nanalig kay Jesus bilang Kristo, bilang tagapagligtas, bilang anak ng Diyos na buhay. So we can boldly come to the Father through prayer. So nandun po yung huwag po tayong mag-atubili na lumapit sa Ama. Idulog po anuman bagay na kailangan po natin sa pamamagitan ng pananalangin. Ayan, yung sa title nga po natin, Bold Faith Leads Answers from God. Ayan. Kaya hindi lang po pala basta pananampalataya na ikaw ay naniniwalang may Diyos, ayan, na ang Diyos ay makapangyarihan, na nandun din po yung boldness na sa ating pong paglapit, nandun po yung tiwala po natin, yung pag-asa po natin na diringgin ng Diyos yung ating panalangin. Yan. At bagamat yung pong kaibigan po rito ay nire-represent din po ang Diyos, ang ating Ama sa Langit, pero may malaki pong pagkakaiba. Yan. So, yung pong kaibigan ay atubili na ibigay yung hinihingi ng kanyang kaibigan. Kasi nga po hating gabi na, natutulog na po sila, nakasarado na yung pinto. Yan. So pero ang ating pong Ama sa langit, yan, ay nandun po yung kagustuhan na ibig po na tayo po ay tugunin sa lahat ng ating pangailangan. So nandun po yung kagustuhan ng Ama na tayo po ay tulungan anuman po yung sitwasyon natin. Dahil nung ikaw ay tumanggap na nalik kay Kristo, binigyan ka na rin ng karapatang maging anak ng Diyos. Yan. At kung yung mga magulang nga po dito sa lupa ay ginagawa po yung lahat para maibigay yung pangangailangan. Yan. At kung maaari, pati yung gusto, kung ito po ay nakabubuti sa anak, ay ginagawa nung magulang. Gaano pa po yung ating Ama sa Langit? At gagawin din po niya kung ano po yung makabubuti para sa atin. Tinuturuan po tayo ng Panginoon na lumapit, yan, sa Ama sa pananalangin. At wag po tayong manghinawa, wag po tayong masiraan ng loob. At ibigay po natin yung buong tiwala po natin sa Kanya na makakaasa po tayo na dinirinig ng Ama yung ating panalangin. At siya po ay tumutugon sa panahon sa na perfect, yung naaayon po sa plano ng Diyos, yung pinakamainam. Dahil po ang ibig po ng Diyos, yung bagay na makabubuti sa atin. Yan. At yung pong persistence in prayer and boldness ay hindi naman po ibig sabihin na ang purpose po natin ay baguhin yung isipan ng Diyos. So, makita rin din po natin dito na sa tinuturo po ng Panginoon sa pananalangin na tayo po um, ay ma-align doon sa kalooban ng Ama. Yung makaayon po sa kalooban ng Ama para sa atin. At sa pamagitan din po ng pananalangin, sa ating buhay pananalangin, ay lumago yung ating pong buhay pananampalataya. Yan. So dahil nga po ah, premise po yun. Yan. So useless po kung tayo po ay mananalangin na wala naman pala tayong pananampalataya sa Diyos. Yan. So yung paniniwala po natin na tayo po ay tutugunin, yan, ibibigay po yung ating pangailangan. So hindi po dahil sa dami ng ating panalangin o dahil paulit-ulit po nating hinihiling yung bagay po na ito, kundi ito po ay ayon sa kalooban ng Ama para sa atin. At tinuturo din nga po sa atin, ano ba yung tamang attitude when we pray. So dapat po nandun yung tiwala
sa Diyos. Na alam po natin na ang ang Diyos po ay Diyos. Yan. So nandun po yung pagkilala po natin sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang authority. So sa atin din pong pananalangin, so nandun din po yung dapat tama po yung pagkakilala po natin sa Ama na atin pong pinanalanginan. Sabi po sa Colossus 4:2, maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Yan. So kung nandun po yung pananampalataya po natin, yung tiwala po natin sa Kanya, so hindi po tayo magsasawa na manalangin. So nandun po yung persistence, yung katiyagaan. Yan. At ito nga po ay sinimulan sa series po na ito. So ano po ba yung persistent prayer at yung kahalagahan po na ito? At ito po, maaari po nating balikan. Yan. So ito po ay makikita po natin sa YouTube page po ng ating community ng Lingkod ng Panginoon. Yan. At sa ating nga pong pananalangin, hindi po ang purpose po natin ay para baguhin yung isipan ng Diyos. Yan. So una po, dahil po ang Diyos ay sovereign. Yan. So yung pong desisyon po niya, yan, ito po yung makatwiran at ito po yung nararapat. Yan. Sabi sa awit 115 verse 3, ang Diyos namin nasa langit, naroroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Amen? Yan. Kaya po, at ang Diyos din po ay hindi nagbabago. Yan. So kung ano po yung isipan po niya o yung pasya niya nung una. Yan. So yan po yung mangyayari. Yan. At sabi nga rin po niya, hindi babalik sa kanya yung kanyang mga salita na hindi ginagawa yung kanyang nasa o yung kanyang ibig. Yan. At mahirap naman po yun na Diyos, pero tayo po yung magdi-decide para sa Kanya. So, mas ikatakot po natin yun kung ibigay po ng Diyos lahat ng hilingin po natin o yung sabihin po natin sa kabila ng hindi naman po talaga natin alam kung ano yung mas makabubuti sa hinaharap. Yan. Kaya magpasalamat po tayo kung ang binibigay po sa atin ng Diyos ay yun lamang po alam po ng Diyos na makabubuti para sa atin. So ibig sabihin lang po na tunay na nagmamalasakit po siya sa atin. Yan. Sabi rin po sa Isaiah 46:10, sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Yan. So, kasi po may napakainam na plano ang Diyos. At alam na po niya kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Yan. At ito po ay mangyayari. Yan. So dahil po plano ng Diyos, tiyak po mangyayari. Hindi po yan nakabase sa kagustuhan o pagpapasya ng tao. Yan. Pero ano po yung may pagpapasalamat nga po natin. So ang Diyos po gumagawa para po sa ating ikabubuti. Yan. Sabi sa Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen? At kung tayo nga po ay nananalig ayan, sa Panginoon, ayan, so nandun po yung pakikiisa natin sa Kanya. Ayan. So sabi nga, kung kayo'y nanatili sa akin, nanatili sa inyo yung salita ko, ano man yung hilingin nyo ay bibigay sa inyo. Yan. So, una, dapat ay nanatili sa Panginoon. So, ibig sabihin po, may relasyon, may ugnayan sa Panginoon. Yan. So, dahil po hindi mangyayari po yung plano para sa atin ng Diyos kung hindi po tayo mananalig kay Jesus Christ. Yan. At sa mga tumanggap na nalig kay Kristo, ito po yung layunin ng Diyos para sa mabuti.
Sabi rin po sa Efeso 1:11, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo, ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaya napakarami po nating maipagpapasalamat sa Diyos. So yung pong um, tayo po ay makakilala sa Kanya. So inireveal din po niya sa atin na meron palang purpose, may layunin po ang Diyos para sa buhay po natin. Higit po doon sa plano po natin para sa ating sarili, plano po natin maging sa ating pamilya. So, at dapat po, dito po tayo higit na nagpapasakop. Ang maging purpose na rin po natin, yung maging desire na rin po natin, ay yung masunod yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. So, nandun po, may dahilan para po tayo ay magtiwala sa Diyos. At ang katibayan po niyan na nandoon yung tiwala po natin sa Kanya, yung pananalig po natin sa Kanya, ay hindi po tayo nagsasawa sa pananalangin. So dito nga po sa Lucas 11:5-8, yan. So ito nga po ay inahilin tulad sa isa pong tao na lumapit sa kanyang kaibigan na bagamat hating gabi na, pero dahil po doon sa pagpupumilit ng lalaki po na ito, ay ibinigay yung kanyang kailangan. Yan. Pero ang ating pong Ama sa Langit, ibig po niya gawin kung ano po yung nakabubuti po sa atin. Tugunin kung ano po yung ating pangailangan. At napakahalaga po na makita po natin yung purpose din po nung pananalangin sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. So napaliwanag na po sa atin na ito nga po ay hindi po isang ritual, kundi pakikipag-usap po natin sa Diyos. Yan. So dahil po tayo ay may relasyon na sa Kanya. At kung tayo po ay um, nandun po yung katiyagaan sa pananalangin, nandun po na part din po ito kung paano po tayo ay pinalalago ng Panginoon. So paano po na yung pong mga naisin din po natin ay um, na-align po o na aayon po doon sa kalooban ng Diyos at sa ibig po ng Diyos para sa buhay po natin. Sa patuloy po natin na pananalangin, mas nakikita po natin yung plano din po ng Diyos para sa atin. Yan. So dahil nga po yung pananalangin ay pakikipag-usap sa Diyos, komunikasyon, at two-way po yun. Dahil hindi lang po na tayo ay basta nananalangin, dahil po tayo may kaugnayan na sa Kanya, nandun po yung pagtugon ng Diyos. At nandun po yung tinutulungan po tayo nito na yung desire din po natin, yung naisin din po natin, ay yun na rin pong kalooban ng Diyos para sa atin. So, sa pamagitan nga po na ito, nandun yung paglago din po ng ating pananampalataya. So, yung patuloy na pananalangin, so ito rin po ay nagpapatatag ng ating pananampalataya dahil po nandun po nabubuo sa atin yung tiwala sa Diyos, tiwala po sa timing ng Diyos at sa kanyang wisdom na bagamat hindi man po lahat ng panalangin po natin ay kaagad tinutugon, yan. So may purpose ang Diyos. So maari pong kung nagtatagal, yan. So meron pong ipinauunawa sa atin ng Diyos, meron pong itinuturo sa atin ang Diyos. Yan. So pero nandun pa rin na tayo po ay nagpapatuloy sa pananalangin. At ito rin po yung mas nagpapalalim ng relasyon natin sa Kanya. So may mga ilang simbolismo po yung binanggit nga po dito sa talinghaga. So yung kaibigan nga po, tumutukoy po sa Diyos.
Pero yung contrast nga po na ito, yung kaibigan ay reluctant o atubili na ibigay yung kailangan ng kanyang kaibigan. Pero ang ama po natin ay ibig po na tugunin po tayo sa lahat ng ating pangailangan. Yan. At yun nga pong time. Yan. So yung panahon po na lumapit yung lalaki po sa kanyang kaibigan, hating gabi, yan, na sa buhay naman po natin, maaring ito rin po ay yung panahon na tayo dumadanas ng iba't ibang krisis, ng mga mahigpit na pagsubok. Yan. So nandun po yung nandun higit siguro yung kagustuhan po natin, Lord, ibigay niyo na po ito kasi kailangan po na. Yan. So pero um, nandun po may process po, may paraan po ang ama na mas nararapat na mas nakabubuti sa atin. At maaari din naman po na instantly. Yan. So may mga instant uh, answer din po sa mga panalangin. Kung ito po ay ayon sa kalooban ng Diyos. So ano po yung hiniling po nung lalaki sa kanyang kaibigan? 3 tinapay. Yan. So para may hain po siya sa isa pa niyang kaibigan na bumisita sa kanya. So, ito po ay tumutukoy doon sa provision ng Diyos na kaya pong tugunin ng Diyos kung ano po yung pangailangan natin. Yan. At yun namang hiling ng lalaki, di ba? Hindi naman masama. Eh. Ano nga, at kung titingnan na po natin, hindi naman talaga para sa kanyang sarili, kundi para din sa kanyang kaibigan, yan, sa isa pang kaibigan para may maihain siya. At kung naaayon nga po sa kalooban ng Ama yung ating pong ipinananalangin, yan, so hindi po ito masama, yan, hindi ito makakasama sa ating kapwa, sa ating sarili. So ano po yung dahilan para hindi ibigay ito ng Diyos? Yan. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. Yan. At nandun po yung nung lumapit nga po yung lalaki sa kanyang kaibigan, ay sabi nga, sarado na yung pinto. Di syempre, nandun po yung pagkatok ng lalaki. Yan. So, yung pagkatok po, ay ito na po yung pananalangin. At hindi nga po ah, tumigil yung lalaki. So, nandun po yung persistence niya, yung patuloy po niya na paglapit sa kanyang kaibigan para ibigay sa kanya yung kanyang o pagbigyan po yung kanyang hinihiling. Yan. So, nandun po yung patuloy na pananalangin. At nandun naman po, kung tutuloy nga po natin ito sa mga sumunod na verse, sabi po ng Panginoon, yung humahanap ay makakasumpong. Yan. Yung kumakatok ay pagbubuksan. At yung humihingi ay bibigyan. So, yan po yung gusto pong ituro po sa atin ng Panginoon. So, yung mabuo po yung tiwala po natin, yung pananampalataya po natin sa Panginoon. At ano po yung makakatulong? So, para mas ma-cultivate po natin, mapagyaman po natin yung ating buhay pananalangin. So napakahalaga po na maging consistent po tayo sa ating pananalangin. So hindi lang po siya maging bahagi ng buhay po natin, kundi maging buhay na po natin yung pananalangin. Kasi desired, ito rin po ay ibig ng ating Ama na tayo po ay continuously nakikipag-ugnayan sa Kanya through prayer. Yan. At sabi nga po dito sa 1 Thessalonica 5:16-18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? So, kailan daw po tayo mananalangin? Okay, once a day, twice a day? Hindi po sabi, palagi kayong manalangin. Amen? At ito po, kalooban, ibig po ng Diyos
desire po ng Diyos na tayo po ay nakikipag-usap po sa Kanya, lumalapit po sa Kanya sa pamagitan ng pananalangin. At kahit na nga po alam na ng ating Ama sa Langit, yung kailangan po natin bago pa man po natin sabihin, ibig pa rin po niya na tayo ay nananalangin sa Kanya. At yung the best nga po na example po rito o yung huwaran po natin ay ang Panginoon. Yan. At bari nga po na yung mga alagad kaya po hiniling po sa kanya na sila'y turuang manalangin. Kasi nakita po nila ang um, sa lifestyle ng Panginoon na malaking part yung pananalangin. So halimbawa po dito sa Mateo 14:23, sabi rito, matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Yan. So ayan po si Jesus Christ. Sa Marcos 1:35, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Sabi rin sa Lucas 5:16, pero laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. Yan. So talaga pong buhay ng Panginoon po yung pananalangin. At iyon din po yung nasaksihan, nakita po nung kanyang mga alagad. Yan. So, maring may tanong po tayo na ano yung tamang oras sa pananalangin? Ito ba ay sa gabi? Ito ba ay sa umaga, pagkagising sa umaga? Yan. So, ang totoo po, kung titingnan po natin yung mga nabanggit po natin na mga verses, so hindi ang usapin ay ang oras kasi ang Panginoon po nanalangin nung ah, magdamag. Yan. Nanalangin po siya nung paggising o sa umaga. So sa lahat po nung pagkakataon, maari po tayong manalangin. Yan. So pero meron din po akong narinig na sharing yan, na maitutulad din daw po ito sa paggigitara. Yan. Kasi po nagigitara po ako. Kailan ka ba magtotono ng gitara? So pagkatapos mo bang tumugtog o bago mo tumugtog? So hindi po ba dapat itono mo muna bago mo kalabitin yung kwerdas, tumugtog ka? Kasi pag wala sa tono, hindi rin magiging maganda yung tunog ng gitara. So ganun din po sa ating pananalangin. Kasi nga po yung pananalangin, so yung tamang pananalangin din po, hindi lang basta paghiling. Yan. Kundi nandun po yung desire po natin na mangyari yung kalooban ng Ama sa atin. Yan. Kaya po, bago man po tayo humarap ng anong gawain o gumawa ng mga pagdidesisyon, sa tingin man po natin maliit o malaki, um, napakahalaga po yung pananalangin. Nandun po yung pagsuko po natin ng lahat ng ito sa Panginoon. Yan. Kung yung ibig po natin, ito po ay maging mabunga, um, mangyari, yung bagay na nakabubuti po sa atin, idulog po natin sa Diyos sa pamagitan ng pananalangin. So yun nga po, ito yung nasaksihan ng kanyang mga alagad. Kaya dito po sa Lucas 11:1, minsan nananalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Yan. So bakit po naging desire na rin? Yan. So kung titingnan nga po natin, hindi ang hiniling po ng mga alagad, turuan silang mangaral, turuan magpalayas ng masamang espiritu, o gumawa ng himala. Ang hiniling po nila, sila'y turuang manalangin. Yan. Kasi nakita po nila kay Jesus Christ sa buhay po ng Panginoon yung kahalagahan ng pananalangin. So napakahalaga po to be consistent sa pananalangin. So dito po, kung ang ginagawa po natin, so ng regular, yan. So nung talaga pong
mahalaga po na may inilalaan po tayong oras sa pananalangin. So, bago po tayo maging abala sa maraming bagay, bago simulan po natin yung mga gawain po natin sa isang araw, simulan po natin sa pananalangin. At napakahalaga nga po, be persistent. Yan. So wag po tayong manghinawa. So wag po tayong masiraan ng loob kung sa tingin po natin parang hindi pa nangyayari yung inaasahan po natin. So kasi nga po higit po doon sa ah, basta sinasabi natin sa pananalangin, yung purpose ng pananalangin, binibuild po dito yung ating faith. Sabi sa awit 37:7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. So wag po tayong ma-discourage kung hindi man agad tugunin ng Panginoon yung pinapanalangin po natin sa Kanya. So higit po dapat magtiwala po tayo sa Kanya at wag po tayong huminto sa pananalangin. So, nandun din po, ang tinitingnan nga po ng Panginoon yung puso po natin eh. So, naka-align po ba yung puso po natin sa kalooban ng Diyos para sa atin? So, bakit mahalaga po yun? Kasi yun po yung makabubuti para sa atin. Yan. At yun nga po yung pinaka topic po natin, be bold. Yeah. So, wag po tayong mag-atubili na lumapit sa habaging trono ng Diyos. Sabi sa Hebreo 4:16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Yan. Kasi nagpapakita rin po yung kung paano po tayo manalangin, kung ano po yung relasyon na meron po tayo sa Diyos. Yan. So kung tayo nga po ay tinuturing po natin siyang Ama, yan, at tayo nga po ay bilang kanyang mga anak, so nandun po yung paglapit po natin sa kanya. Yan. So hindi po tayo nagdadalawang isip na lumapit sa Ama sa pananalangin. Nandun po yung confidence po natin. Yan. At makikita nga po kung paano how confident and yung tiwala sa Diyos sa kung ano yung pinapanalangin po natin at kung paano po tayo manalangin. So may mga narinig din po ako na mga nag-share na talagang very specific po sila sa pananalangin. Yan, at kahit na kung titingnan yung panalangin, mahirap na mangyari. Pero alam po nila, kayang-kayang gawin ng Diyos para sa kanila. At naniniwala po nila na itong hinihiling po nila ay tutuparin ng Diyos. So ganun po ka-intimate, ganun po kalapit na yung relasyon po nila sa Ama. Kaya nandun po yung confidence po nila na tutugunin ito ng Diyos. Dahil po tulad sa anak na lumalapit sa kanyang magulang, nandun yung tiwala ng anak sa magulang. At napakahalaga din po na maging tapat po tayo sa ating pananalangin. Yan. So, alam po ng Diyos kung ano yung ibig po natin. Yan. So, ipahayag po natin sa Kanya. Yan. At nandun din po yung tiwala po natin sa timing ng Panginoon. Yan. Kasi sabi po rito sa mga ngaral, 3:10-11, alam ko na ang itinakda ng Diyos sa tao. Iniangkot niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Yan. So, tinakda na po ng Diyos, inangkop na po ng Diyos yung lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. So, in every season. So, may panahon po talaga na mas nakabubuti, mas mainam, at yun din po yung i-desire po natin, yung um, makaayon po tayo doon sa time frame
na iibig ng Diyos. Kasi yun the best. Yun po yung perfect will of the Lord. And so bagamat tayo po, nando yung desire po natin, nando yung mga gusto po nating mangyari. Pero ang totoo, limited po yung nalalaman po natin. Hindi po natin alam yung maaring mangyari sa araw ng bukas. Pero ito po, alam na po lahat ng ating Ama sa langit. Yan. At alam po niya kung ano yung mas makabubuti sa atin. So dapat po, mas sa Kanya po tayo magtiwala. At nandun nga po yung pagkilala po natin sa Kanya, na alam po natin na ang ating pong pinangalanginan, ang ating Ama, ay tapat sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga pangako. So yung sa atin din pong pananalangin, ang panghawakan po natin yung mga pangako ng Diyos. Sabi sa awit 33:4, si Yahweh ay tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. So hindi po nagbabago ang Panginoon. Amen. So kung ano po yung sinabi po niya ng una, iyon po ang mangyayari. Kaya maaari po tayong magtiwala sa kanyang mga salita. Amen. At mahalaga din po, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Kasi kung wala po tayong napapakinggang salita ng Diyos, ano po yung mapang hahawakan po natin? Ano po yung mapananaligan po nating salita? Yan. Kaya napakahalaga po na patuloy po tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po may mga gawain po tayo na tulad nito. Sabi po sa 1 Juan 5:14-15, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam nating pinapakinggan nga niya tayo, alam din nating binibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Yan. So ang sumulat po nito si Juan, isa sa mga alagad. At bakit po confident? Na doon po yung confident na ayon po sa sulat ni Juan na ibibigay ng Diyos yung hinihiling po natin. Kasi naka-align na yung puso, yung desire ni John doon sa kalooban ng Ama. Na kaya ibibigay ito ng Diyos. Yan. So, ayon din sa kanyang mga salita. Yan. So, sa pinanghahawakan po nating mga pangako ng Diyos, na alam po natin, ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung makabubuti. Kaya, wala po tayong doubt na ibibigay po ito ng Diyos para sa atin. Yan. At alam po natin na pinakikinggan niya tayo. Yan. So, dahil nga po, nandun yung relasyon po natin sa Ama. So, paano pa po na makukultivate po natin yung ating buhay pananalangin? Ano po ba, higit sa lahat, dapat yung i-prioritize po natin. Yan. So, sabi sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Yan. So, usually po, ano po ba yung mga pinanalangin po natin? So, minsan din po kasi re-reflect po niyan kung ano yung mga priority po natin sa buhay. So, pero higit po sa mga bagay na nandito po sa sanlibutan, yung sabi po ng Panginoon dito sa Mateo 6:33, ang higit po na i-prioritize po natin yung paghahari ng Diyos. Amen. Yung tayo po ay makasunod sa kalooban ng Diyos. At the rest shall follow Nandun po yun. Hindi po nagpapabaya ang Diyos. Kung tutuloy nga po natin yung mga itong Mateo po ay mababasa po natin. Alam na ng Diyos yung mga pangailangan po natin na kung tayo may pananalig sa Kanya, hindi na po tayo dapat mabalisa sa ating kakanin, iinumin o daramtin. So, higit sa lahat, ito po yung dapat na mas pagtuunan po natin. Tayo po ba ay nasa paghahari ng Diyos? So, ibig sabihin po, nagpapasako po ba tayo sa Kanya? So, nandun po yung um, pagsunod. Yan.
nandiyan yung pamumuhay ay sa kalooban niya para sa atin. Yan. Kung oo, so nandiyan po, the rest shall follow. So wala po tayong dapat na ikabagabag, na ipangamba. At to cultivate our prayer life, yan, spiritual life, our faith. So napakalaking tulong din po kung tayo po ay nasa community. Yan. So sa iglesia. Yan. At ito nga pong iglesia, ang nagtatag ay si Jesus Christ. So bakit po niya itinatag yung iglesia? Para pa rin po sa ating ikabubuti. Yan. So may mga makasama po tayo. So sa pagpupuri, sa pasasalamat, sa mga gawain, sa paglilingkod, at maging sa pananalangin. Ayan. Sabi rito sa Efeso 6:18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Ayan. So besides po do sa personal prayer, do sa pananalangin po natin sa sarili po natin, sa pamilya po natin. So to cultivate our prayer life, so ipanalangin din po natin ang isa't isa. So ipanalangin po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya sa iglesia. Sabi rin sa 1 Timoteo 2:1-2, una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Yan. So kung sa panahon natin na lapit ang eleksyon, so marami po na siyempre nandun din po yung dahil sa karanasan na ah, yung nagdududa po tayo tungkol sa mga tumatakbo sa iba't ibang posisyon. Yan. At maaring maging sa kasalukuyang administrasyon, nandun yung mga duda natin o yung reklamo natin. Pero ang tanong po ba, ah, naipanalangin po ba natin sila? So, napakahalaga po. Nandun din po yung nakikibahagi po tayo. At isang part po ng pakikibahagi po natin ay yung ipanalangin po natin yung mga namumuno sa atin. Yan, yung pamahalaan, yung mga namumuno. At saan mang grupo po na kabilang po tayo, baka marami din po tayong mga reklamo, mga hindi po nagugustuhan na pagdidesisyon nila o ginagawa po nila. Pero ang tanong po ba na ipanalangin po ba natin yung mga namumuno sa atin, yung mga boss natin, yung mga kamanggagawa po natin, yung mga kapatid po natin? Mahalaga po ito. Yan. So, apart po ito nung pagkatawag, pagkahiran po sa atin ng Panginoon na ipanalangin ang lahat ng tao, ipanalangin yung mga pamunuan. At ano po yung purpose? Sabi po rito, upang tayo makapabuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Di ba yan po yung gusto po natin? So ipanalangin po natin ang ating pamahalaan. Yan. At nandun po yung ipagtapat po natin sa isa't isa, kung ano man yung sitwasyon po natin, dahil nandun po ang tiwala po natin, hindi naman po doon sa tao na mananalangin o sa mga kamanggagawa po natin, kundi sa Panginoon. Yan. Sabi po sa Santiago 5:16-18, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang tao na tulad din natin. Nang makaimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Yan. So yung hindi po ba napakasarap na
malaman po natin na meron pong nananalangin para sa atin. Yan. Kasi hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay maayos po yung sitwasyon po natin, maaring sa paraang pisikal, emosyonal. Yan. So maaring iba-iba rin po yung pinagdadaanan natin ng mga pagsubok. At napakainam po na malaman natin meron palang nananalangin para sa akin. Yan. So yan po yung reason kaya nga po tayo pinagbuklod-buklod tulad ng isang katawan. So para po nandun po yung malasakitan po natin bilang bahagi po ng katawan ni Kristo. Nabanggit nga po natin when we pray, so be honest, maging sincere po tayo sa pananalangin. So, maaari po anuman po yung sitwasyon po natin, anuman yung daladala po natin, kung anuman pong bigatin yon, maaari po nating ilapit sa Panginoon. Sabi po ng awit 139:23-24, O Diyos, ako'y siya sa atin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Amen? So, napakahalaga po yung sincerity sa pananalangin. Yan. So, hindi nga po siya ritual lang na o parang gagawin lang po natin. So, dapat po nandun yung pananalangin mula sa puso na tapat po tayo na lalapit sa Panginoon. At sabi, maging po, maring minsan hesitant din po tayo, lalo na pagka tayo po ay nakagawa ng kasalanan, pagkakamali. Lahat po yun, i-surrender po natin sa Panginoon. Kasi yung issue po sa kasalanan, sinolusyonan na ng Panginoon. Nang inaalay po niya yung kanyang buhay para sa atin. And so kung ang gusto po natin ay makalaya sa kasalanan, lumapit po tayo kay Jesus Christ. At sabi po sa 1 Juan 1:9, Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. At kung tutuloy po natin, sabi sa 1 Juan pa rin, 2:1-2, Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao. Yan. So hindi po ang tinuturo po dito ay okay na magkasala, maaari naman ako humingi ng tawad. So hindi po yun yung ah, ang sinasabi po rito sa 1 Juan. Kundi sa paglapit po natin sa Panginoon, nandun po, tayo po ay kanyang lilinisin sa anumang uri ng kasalanan. At kung ikaw po ay nakipag-isa na kay Kristo, hindi ka na alipin ng kasalanan at hindi mo na kailangang magpatuloy sa pagkakasala. At hindi rin po ibig sabihin na kung ikay mananampalataya na, ay wala ka ng kapintasan o perpekto ka na. So wala pa po sino man sa atin ang ganap. Ngunit tayo po ay pinapaging ganap sa ating pong pakikipag-isa kay Jesus Christ. Yan. So tayo nga po ay hinuhubog ng Panginoon. Kaya nga po, para mangyari po ito, dapat po isuko po natin ating buhay sa Kanya. So kung sino po talaga tayo, wala pong pretension. Yan. So alam naman po ng Panginoon kung ano talaga yung nasa puso po natin. Yan. So sabi rin po sa Mateo 6:6, Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Yan. So nagpapakita nga po nung kahalagahan ng sincerity sa pananalangin. Yan. Kasi nga po, yung mga nakita po ng Panginoon, yung mga Pariseo, Saduceo, so pag nanalangin po sila, tumatayo sila doon sa mataong lugar,
para papurihan ng tao. So parang hindi talaga sila sa Diyos nananalangin. At ang hinahanap po nila ay yung papuri na nagmumula sa mga tao. Yan. So pero ang hinahanap po sa atin ng Panginoon na pananalangin, yung talagang mula sa puso. Yan. So, at maaaring hindi man po literal na kailangan mo pang pumunta sa silid. Yan. So, ang tinutukoy po ng silid po rito, yung puso po natin, yung tapat tayo na manalangin sa Diyos. Amen? So, okay lang po na express po natin kung tayo man po ay discouraged, yung takot po natin, yung mga doubts po natin. Sabihin po natin yan lahat sa Panginoon. Maging tapat po tayo sa Kanya. Nandun po yung comfort, yung tugon ng Panginoon sa ating pananalangin. So higit po, maari dun sa ina-expect po natin. Kasi pag nananalangin po tayo, di ba, may maaring specific, meron po tayong inihiling po sa Kanya. Pero ang totoo po, may higit pa dun yung ginagawa ng Panginoon sa atin kung tayo ay nananalangin. Sabi sa awit 62:8, kayong mga mamamayan ng Diyos, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng oras. Sabihin sa Kanya ang lahat ng inyong suliranin dahil siya ang nag-iingat sa atin. So anuman daw pong suliranin, sabihin po natin sa Panginoon. So maliit man o malaki. So mahalaga po yan, lahat sa Panginoon. Kung yan po ay para sa ating ikabubuti, tutugunin po yan ng Panginoon. At habang tayo nga po ay nananalangin, nandun din po yung paghubog sa atin ng Panginoon. Sabi sa Panaghoy 3:22, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos. So bakit hindi po tayo nalipol? We are not consumed. So dahil po sa habag, sa kagandahang loob ng Diyos para sa atin. So kaya nga nandoon po, dapat yung tiwala po natin sa Kanya. At yung pananalangin nga po ay nagpapakita kung ano po yung pagkakilala po natin sa Diyos. Amen. So nandun yung tiwala. Yan. So si Jeremias nga, sabi rito sa 32:17 ng Jeremias, ay nanalangin, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa sa pamagitan ng iyong kapangyarihan. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Amen. At nangyari, di ba? Yung mga pinanalangin po ni Jeremias, bagamat mukhang imposible, pero nangyari. Kasi alam po niya, ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya. Sabi rin sa Efeso 3:20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. So yung tiwala po natin na sa Panginoon. So more than sa expectation po natin, yung kaya po nating isipin, yung kayang gawin ng Panginoon. Kaya lagi pong may dahilan para po tayo ay magtiwala sa Kanya. Sabi sa awit 55:22, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Amen. Sabi sa awit 34:6-8, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Amen. At marami pa pong mga halimbawa na mababanggit po tayo. So, tingnan po natin sa Bible. Yan. So, yung mga um, nanalangin, boldly, yung nandun po yung
ganap na pananampalataya po nila sa Panginoon at paano sila tinugon ng Panginoon. So halimbawa po si Abraham, yan. So nandun po yung persistence niya in prayer. So nanalangin po siya, nag-intercede po siya for Sodom and Gomorrah. Yan na at dahil nga may relasyon na malapit yung ugnayan po ni Abraham sa Diyos. Yan. So hindi po inilihim ni Yahweh yung kanyang plano. So binanggit po niya. At sa pananalangin, sa pakikipag-usap ni Abraham sa Diyos, ay nakiusap siya. Yan. Na kung may ilan lamang doon na matuwid ay wag gunawin, puksain yung mga taga Sodom and Gomorrah. Yan. So nagpakita po na pinakita po ah, yung compassion po ni Abraham para do sa mga naroon. Yan. At kumilos po ang Diyos. Yan. So dahil po niligtas po si Lot. Yan. So mula po doon. At nandun din po yung pananalangin ni Jacob. Yan. So sino kaya ang makapagsasabi na nakipagbuno sila sa Diyos? So sa pagkakaalam ko si Jacob lang, si Jacob. Yan. At ano yung persistence po niya? Yan, nung nakipagbuno siya sa Diyos na hindi niya bibitawan hanggat hindi siya pinagpapala ng Diyos. Yan. So nandun din po, bakit po dapat tayo maging persistent sa pananalangin? Kasi alam po natin yung pagpapala nagmumula sa Panginoon. Amen? Yan. So si Hannah rin po, yan, kung kilala po natin si Samuel, yan. So yung pong nag-anoint kay King David. Yan. So bago po isinilang si Samuel, so si Hannah po nanalangin, mataintim na nanalangin na siya ay magkaanak kahit siya po ay balo. Yan. At marami na nagsasabi sa kanya na hindi na siya magkakaanak. Pero hindi po tumigil sa pananalangin si Hana. At tinugon ng Diyos yung kanyang pananalangin. At ito nga pong si Samuel ay naging propeta ng Diyos. Yan. At yung si Elijah, yan, so nalangin na umulan. Yan. So kahit na mahabang panahon na tagtuyo, yan, so at hindi po simple yung hinarap po niya, hindi ba? Yung mga propeta ni Baal ay hinarap po sa kanya. Yan. So pero pinakita po na yung pinaglilingkuran po niya ay buhay na Diyos. Yan. So nandun po yung pagtugon ng Diyos sa kanyang panalangin. Nandun rin po yung Canaanite women, yung babae na Canaanite na nanalangin para po pagalingin para yung kanyang anak na pinahihirapan po ng masamang espiritu. Yan. At ito nga po ay hindi Hudyo. Yan. So, nandun po yung paglapit niya sa Panginoon. Pero sinabi ng Panginoon, bakit ibibigay yung pagkain para sa mga anak? Yan. So, pero sabi ng babae, kahit yung mga aso ay namumulot ng mumo sa ilalim ng hapag ng kanyang Panginoon. At nakita po ni Jesus Christ yung laki ng pananampalataya ng babae po na ito. At tinugon ng Panginoon, pinagaling po niya yung anak ng babae. At nandun din po yung pananalangin ni Daniel, yan, for Israel's restoration. So, dahil nga po yung bayang Israel naging matigas yung ulo, yan, nagkasala sa Diyos. So, nandun po yung nanalangin para sa kanila si Daniel. Yan. At tinugon po ng Panginoon yung panalangin ni Daniel. Pinakita po niya kung paano po i-restore ang Israel. Yan. So, ilan lamang po ito na nagpapakita na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Hindi po siya nagpapabaya. Yan. At yung kahalagahan po nung pananalangin. So when you pray, we should boldly pray with faith at nandun po makakaasa po tayo ng tugon. Dahil po tayo ay inaring mga anak
ng Diyos. Amen? Yan. Sa pagkakataon po na ito, tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Panginoon. Sama-sama po tayo manalangin. At patuloy po na ipagpasalamat po natin sa Kanya yung um, privilege na meron po tayo bilang mga anak na anumang pong panahon, anumang pong sitwasyon natin ay nakalalapit po tayo sa Kanya. At siya naman po ay tumutugon sa lahat ng ating panalangin. Lord, praise you Lord. Ama, salamat po sa ah, pagkakataon po na ito na kami po ay makapananalangin po sa inyo. Salamat Ama na um, kayo po yung gumawa ng paraan, Panginoon, para kami po ay makasumpong ng katotohanan, makakilala sa inyo. Makilala po namin ang aming Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas, bilang anak ng niyo, Panginoon. At salamat sa pamagitan po na ito, kami po ay nagkaroon ng kaugnayan sa inyo. At ngayon ay may kalayaang lumapit sa inyo. Hindi na lang po bilang iyong mga nilalang, kundi bilang anak. At bilang anak, nandun po yung tiwala po namin na ang ibig nyo ay yung makabubuti po sa amin. Ama, kayo po yung nakakaalam ng sitwasyon po nung bawat isa, kung ano man po yung mga bigatin o dalahin ng bawat isa. Ito po ay dinudulog po namin sa inyo, sinusuko po namin sa inyo, Panginoon. At Ama, patuloy nga po na um, bukod sa tugon sa panalangin po na ito ay hubugin nyo yung aming mga puso at isipan na ang sarili po namin ay maayon po namin sa inyong kalooban, na ang maging desire po namin ay hindi lang po yung alam po namin na makabubuti po sa amin, kundi yung ayon sa kalooban niyo. Dahil kayo po yung higit na nakakaalam sa ikabubuti ng bawat isa. Salamat Ama sa pagkakataon na binibigay nyo, makapakinig po kami ng inyong mga salita. Dito po ay nabubuksan po yung aming puso't isipan sa mga plano nyo para sa amin. At salamat Ama, napakainam ng inyong plano na bagamat hindi pa po namin nakikita ay nandun na yung tiwala po namin na lahat ng ito ay para sa aming ikabubuti. Salamat po Ama, kayo po yung patuloy na magpala sa lahat ng naaabot ng live streaming po na ito, sa kanila pong sambahayan, sa lahat po ng kanilang pangailangan. Gayon din po sa aming pastor, sa bawat manggagawa at bahagi ng community ng lingkod. Dalangin po namin na patuloy Panginoon na kasangkapanin niyo po kami, maging daluyan ng inyong biyaya sa pamagitan po ng community na ito ay mas marami pa po yung makakilala at magpuri sa inyo at makasunod sa iyong kalooban. Sa lahat po, Ama, ito po yung samot dalangin po namin. In Jesus' mighty name. Amen. Yan, palakpakan po natin ng Panginoon. God bless us all. Nawa po ay napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan at nawa po ay maisabuhay natin sa ating puso at patuloy po nating ibahagi sa ating mga kaibigan ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Hallelujah. Muli po ay inaanyayahan ko po kayo sa susunod na midweek fellowship sa ganitong oras, 6 to 8 p.m. every Wednesday, ang youth fellowship 5 to 6:30 p.m. every Saturday, at ang ating Sunday fellowship sa umaga po 9 a.m. to 11 a.m. at sa hapon naman po 2 p.m. to 4 p.m. Ang tema po ng community natin, ang pastor natin, mahal natin. Community natin ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. Ang tema ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Minsan po, purihin natin ating Panginoon. God bless us all.